Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024. At dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate. Okay, ito na ha. Ito yung bagong nila, propaganda. Kasi wala mang piatos daw. Wala talaga, nasa supermarket yan eh. Kaganina, kumain ako ng piatos. Ito yung bago nila. Meron daw higit 400 individual sa acknowledgement receipt ng OVP at DepEd, wala umanong birth certificate record sa PSA. Okay. Tandaan ninyo, ang pinag-uusapan yan ay confidential funds. No? Confidential funds ang pinag-uusapan. Pag sinabi mong confidential, animal confidential talaga yan. Alam nga naman, isasabi ko yung totoong confidential. Confidential and intelligence funds. 400 eh. Alam mo, sir, wala ka talagang makita dyan sa PSA. Kasi kung intelligence funds yan, puro mga code name yan, puro mga alias yan, at pinahintulutan po yan sa ating batas. Ang problema kasi sa mga buhayang ito, masyadong namimersonal at hindi po naintindihan ang kanilang ginagawa dyan sa Kongreso. Confidential nga po, sir eh. Hindi po ako expert pagdating sa confidential funds and intelligence funds. Kaso nga lang po, from the word confidential and intelligence funds, wala kang aasahan talaga na mayroong kumplitong pangalan o totoong pangalan na makukuha ka sa naturang mga resibo, mga report. Siyempre confidential eh. Kahit ako magiging intel ako. Bakit ibibigay ko ang totoong pangalan ko? Lalo na pag ako ay intel, laban sa mga komunistang grupo, laban sa mga rebelde, laban sa mga durugista at sindikato, laban sa mga recruiter ng NPA. May matutunan tayo dito, guys, kumpara kay mga propaganda. Total, napag-usapan naman yung confidential funds, mas maganda siguro, pakinggan po natin yung mga expert, kaysa mga expert dyan sa Kongreso, expert sa pagnanakaw ng mga buhaya na tunog aso equals kwarta. Ito, pakinggan po natin. For the 125 million confidential fund, the thing there is that the Vice President was given a directive to be part of the NTF-ELCAC. We do not know yet because the Vice President did not tell us what was the specific instruction of the President when she allowed her, or she was allowed by the President to be part of the NTF-ELCAC and to conduct operations against the enemies of the state, the so-called enemies of the state. Confidential. Okay pakinggan natin. Alam mo, gusto ko yung sinabi ni General Simoy. Ang mga kasagot yan, itong si Bangag. Bakit mo binigyan ng intelligence funds si Vice President Inday Sara Duterte? Kasi nanggagaling man yan sa Office of the President. Na dapat ipaliwanag din to ni Bangag. Ano ba ang purpose kasi ng 125 million, bakit bigla ka nagbigay sa Office of the Vice President? Baka hindi alam din ng mga animal, mga buhaya. Nasa NTF-ELCAC din that time si Vice President Inday Sara.
So, ang kalaban ho ng NTF-ELCAC ay komunistang grupo, mga NPA. Okay, maliwanag ha, na yung confidential ang intelligence funds ni Vice President Inday Sara, doon po talaga yan napupunta sa pananaw ko. So, hindi pa malinaw ho kung ano ba talaga ang pinakalayunin ng 125 million ng gobyernong Marcos, bakit binigay kay Inday Sara. Kasi confidential po yan eh. Hindi rin po pwedeng sagutin ni Inday Sara yan. Maraming makompromiso ho yan. Sikreto ho yun eh. Hindi po pwedeng sasabihin ni Inday Sara yan ha. Ang confidential funds ko, ang purpose ko dito, ay hinahanap namin yung mga recruiter ng mga NPA, mga durugista ni Franz Castro. At yung intel ko nasa loob nila, patay tanga tayo dyan. Hindi pwede talaga yan. Top secret nga eh. Confidential nga eh. Bakit ba nakikialam ang mga buhaya dyan? Kasi nga, black propaganda lang naman ang bottom line dyan. Demolition job. Eh di o sana, kung ganun po ang sistema sa intelligence funds, confidential funds, eh dapat nagpasa kayo ng batas na ganun kadetalyado. Eh di pinahamak ninyo ang gobyerno. Eh dapat nga ho, itong si Bangag din, magpaliwanag din siya sa kanyang confidential funds. At hindi lang naman si Inday Sara merong confidential funds. Paano nila ginamit? Sinong tao yung kanilang binibigyan dyan? Para magiging patas. Okay, tuloy po. Intelligence fund should be known only to people who need to know. Intelligence fund much more, because the intelligence fund is considered secret. If you are not authorized on the level of a classified secret document, you cannot even see the document. Narinig nyo yun? Confidential funds para lang sa mga tao na yung parang classified na tao lang ang pwedeng makakaalam, ang pwedeng humingi kung anong nangyayari dyan, paano nyo ginamit ang confidential funds. Hindi yan talaga pwedeng ibulatlat sa publiko. Ang intelligence funds din naman, hindi rin basta-basta yan. Mataas din na tao lang ang pwedeng makakaalam yan. Sino ba? Presidente. Hindi pwedeng alamin ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Hindi pwedeng basta-basta ang ordinaryong Pilipino hilingin kung anong ginamit ninyo, paano nyo ginamit ito. Top secret eh. Confidential and intelligence funds. Naku, bahala kayo yung seguridad ng ating bansa. Di makompromiso. Ikaw, kung mag-demand din tayo, o sabihin na natin, ikaw, BBM, ilabas mo rin, paano mo ginastos yung 4.5 billion pesos mo na confidential funds. Kayo Pisiso, kayo Bangag, ay Tambaluslos, meron din kayo. So damay-damay na lahat. Total, dinamay nyo naman. Kaya pinuntaryan nyo si Inday Sara, edi ilagdad nyo rin. Eh anong mangyayari sa Pilipinas? Lalong pinahanda mo ang mga kalaban ng gobyerno dito, lalo na mga komunista, mga terorista. Oh, tuloy General. You are only up to the level of confidential. You cannot only see the confidential information. Correct. How much more big funded projects are considered top secret, classified top secret. And there is also a higher level which is for the eyes of the President only. Tingnan mo. Tingnan nyo yan. Putay na guys, oh. Nakakatakot ka itong ginawa ng mga buhaya sa Kongreso. Eh paano na ho yung ginawa ngayon ng Office of the Vice President dahil nasa NTF-ELCAC yan. Top secret din talaga yan. Yung level ng confidential Inday Sara, intelligence funds, nasa top secret din po yan. Sino bang tinamaan dyan? Mga komunista man. Hala, buang naman itong si Tambaluslos. Tuloy, General. Yeah, the use of aliases is based on approval of higher units in the military higher headquarters. Ito na yon, yung sinasabi ni sinasabi ni Chihuahua na piatos.
At saka yung sinasabi na 400 plus umano na wala sa PSA. Ito yan, oh. Yung mga alias-alias, mga codename, aprobado pala yan. Hindi pala yan basta-basta lang. Approve pala yan ng Intel Unit. Tapos titingnan mo sa PSA. O paano yun? Di pala basta-basta lang gawa-gawa lang pala yan ng Office of the Vice President. Inaaprobahan pala yan ng Intel Unit bago ka magkaroon ng codename. So hindi pala basta-basta lang si Inday Sara lang gumawa yan or yung ano lang gumagawa. Hindi eh. Office of Staff, hindi. Considered top secret pala yan talaga yung nangyayari ngayon. Ngayon sinabi niya eh. Pinahintulutan yan at aprobado yan. O bakit natin busisiin? Bakit natin alamin? Chihuahua, animal, buhaya ka. Bakit mo iladlad sa buong mundo? Ihiring mo pa. Pinaalam mo pa sa mga national television. Social media ngayon, matindi na ho, pinaalam nyo. Wala kayo dito. Tuloy po, General. So if you're using a pseudonym or it is supposed to be approved. For example, if you use a pseudonym and it's part of the approval of the fund to be used, then it is authorized by the approving authority. When the fund is approved, without even knowing the names that will be used, as long as the total fund is approved. So, if you are handling an office... Maliwanag ha? Pinapahintulutan pala yan. Hindi pala yan gawa-gawa lang ng Office of the Vice President. So, yung Intel Group mismo yan, sa higher authority, sino ba nag-approve yan? Hindi rin natin alam. Hindi ako po pwedeng, ano yan, kasi confidential fund nga, confidential intel nga eh. O paano yon? So pilitin talaga ng mga buhaya. Sabihin kung kaninong codename ito. Kaninong codename yung Piatos. Kung sabihin namin, yung codename ng Mary Grace Piatos ay si Lisa Tanas. Yung codename ng Polvoron ay si Dayonyor. Yung codename ng Tambaloslos ay si Romualdez. Di ba? Codename pa, pinahintulutan pala yan. So walang question dyan. Hindi pwedeng magiging ground yan. Dahil aprobado ho pala yan. Ang problema, itong mga kongresista masyadong namimersonal. O ayan ha, sinabi na ho ng retired general. O sinong paniwalaan natin? Si Chihuahua? Si Tambaloslos na walang alam pagdating sa confidential and intelligence funds? My God!